Nainsulto raw si Vice President Leni Robredo nang binawi ng palasyo ang imbitasyon sa kanya na dumalo sa New Year Vendonneur. Ang tugon ng Malacanang sa balitang hatid ni Salima Refran. Sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa komunidad ng mga mangangalakal sa Helping Hand Tondo, sinabi niyang buo na raw ang kanyang loob na dumalo sa Vendonneur sa Malacanang nang bigla raw bawiin ng palasyong imbitasyon sa pamamagitan ng text 1 linggo bago ang pagtitipon. Ang ibinigay daw na dahilan, wala ng upuan. Nainsulto daw dito ang bise. Wala naman ako magagawa kasi gaya ng sabi nila, hawak naman nila kung sino yung gusto nilang imbitahin saka hindi. Sa akin hindi naman yun sa pag-imbita o hindi, pero yung manner lang, pero para sabihin ka binabawi yung imbitasyon kasi wala nang upuan. Parang nakakatawa. Ayon kay Robredo, binigyan man lang daw sana siya ng kaunting respeto. Kasi kung galit sa akin, hindi galit sa akin, pero sana bigyan naman ng konting respeto yung opisina. Pero yung sa akin, okay naman yun. Wala na din tayong magagawa. Diretso na ang trabaho. Ayoko nang palakihin. Paliwanag ni PCO Secretary Martin Andanar, nasa Pangulo kung sino ang nais niyang imbitahan. Giit pa niya, hindi rin daw ito pang-iisnab sa Vice Presidente. Basta yung sa amin lang naman dito, prerogative ng Pangulo, it's his house. And just like any homeowner, kung hindi mo naman kasundo ang yung invite, so why would you invite? Sabi ko nga kanina sa interview, awkward, di ba? Naman ganun, awkward. So is this a snub already, sir? Can we categorize this as a snub? No, it's not really snub just because you don't invite somebody, snub na yun. Sabi mismo ni Pangulong Duterte, alangan na raw ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Kaya di na niya noon pinadadalo sa cabinet meeting si Robredo. Dahil dito, nagbitiw si Robredo sa gabinete noong Desyembre. Noong panahong din yun, nakitang bumaba ng 7 puntos ang trust and approval rating ni Robredo sa Pulse Asia Survey. Alam ko na yung ating Pangulo very, very popular, na anything na sabihin ko salungat sa kanyang paniniwala can cost me my popularity. Pero it doesn't mean na hindi ko dapat siya sinasabi. Kasi tingin ko, obligasyon kong ipahayag kung ano yung saloobin ko sa mga bagay. Whether in favor yan o hindi sa ating Pangulo. Tinanong din si Robredo tungkol sa sinabi ni Pangulong Duterte kamakailan na papatayin daw niya ang mga mayor na kasama sa listahan niya ng mga sangkot sa iligal na droga. Akin kasi okay na kausapin yung mga mayors, hingiin yung kanilang tulong sa isang malaking kampanya gaya nito, kampanya laban sa droga. Okay yung intensyon na ayain yung mga mayors, pero yung pananakot na papatayin, tingin ko kahit sino man magsabi nun, kahit pa hindi Pangulo, pero lalo na kung Pangulo, hindi tama. Salima Refran, GMA News.